Basahin muna natin yung text, tapos mag-pray tayo. Sige po, sama-sama po tayo. Numbers 13, verse 1 to 3. Go. The Lord now said to Moses, "Send out men to explore the land of Canaan, the land I am giving to the Israelites. Send one leader from each of the 12 ancestral tribes." So Moses did as the Lord commanded him. He sent out 12 men, all tribal leaders of Israel, from their camp in the wilderness of Paran. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God, for this day. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami makakapagbulay-bulay ng iyong salita. And I pray, Panginoon, that the Holy Spirit is the only one who's going to be teaching us today. It's the only one who's going to be moving today, Panginoon. Ngayon, Lord, I am acknowledging that I cannot do anything without you. Kaya, it's not about me, Panginoon. It is all about you, Jesus. It's all about you, Holy Spirit. Kaya, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. And let the conviction of the Holy Spirit be in each and every one of us. Salamat, Lord. We are entrusting everything to you, Panginoon. We give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Hallelujah. Napakaganda po ng ating theme this month, and it's all about sowing. The significance of sowing. Ibig sabihin nun yung importance ng sowing. Ibig sabihin ng sowing is to plant seeds for growth. So pwede natin siyang baguhin. Planting na lang para hindi na tayo mahirapan. Instead of sowing, planting na lang. The importance of planting. And alam ko meron tayong theme verse ngayon, na Galatians 6 verse 9. Pero nung tinanong ko kay Lord, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa mga leaders? Anong gusto mong sabihin sa midweek service? And God is leading me to this. Itong ating pag-uusapan ngayon. And alam kong napaka-importante nito because I know that this is the heart of the Father for each and every one of us, especially in the position of influence, especially in the position of leadership. And ang pag-uusapan po natin ngayon is the importance of sowing for the next generation. The importance of sowing for the next generation. Naniniwala po ba kayo na lahat ng meron tayo ngayon is a cause of kung ano yung itinanim ng previous generation? Naniniwala po ba kayo doon? For example, sa move na lang ng Church of God's Miracles, sa kultura ng CGM, sa good habits, sa bad habits, kung ano yung tinanim nila noon, we are harvesting it right now. Naniniwala po ba tayo doon? Hindi lang naman siya sa church setting pati sa family na setting. Di ba? Whatever the previous generation, kung ano yung kanilang itinanim, ayun yung inaani natin ngayon. Amen? So it can either be a blessing or it can either be a curse. Natandaan ko lang po nung time na nag-uusap po kami ni Zuri. Si Zuri po, isa po siya sa mga Mexican na missionaries na pumunta po sa atin dito. Nagkausap kami, nagkwentuhan kami, tapos nagkwento siya about sa trip nila sa UK, sa United Kingdoms. So yung kanilang team pumunta doon sa United Kingdoms for 30 days. Tapos nag-mission sila, tapos nag-evangelize sila for the whole 30 days. Ginawa nila yung lahat ng strategies, pumunta sila sa lahat ng mga dorms, pumunta sila sa mga schools, pumunta sila sa mga public transportations, and they spoke about Jesus. Talagang ginawa nila yung lahat, nag-evangelize sila. Tapos, after ng 30 days, they have to go back sa Australia, sa YWAM Perth. Tapos, meron kasi silang ibibigay na report. And yung report is, how many got saved? Ilan yung mga nakatanggap kay Jesus? Ayun yung report. Tapos ayaw nilang umuwi. Kasi sobrang demoralized sila. Feeling nila parang finail sila ng Panginoon. Or feeling nila sila mismo yung nag-fail. Kasi biruin mo, in those 30 days, 0 got saved. 0 got to know Jesus. So umiyak sila sa Panginoon sa pagpasa nila ng report. Umiyak sila kay Lord, Lord, bakit ba? Ano ba yung nangyari? May ginawa ba kaming mali?
And the Lord spoke to them. Sa soaking nila, sinabi ng Panginoon, "My child, your labor is not in vain, and I will prove it to you." Pumunta yung second team nung team nila Zuri. Pumunta sila a second time. Tapos pagtungtong pa lang nila, first day pa lang, another 30 days po yun. Unang-unang araw pa lang, sobrang dinumog na sila kagad ng tao. Sobrang dami, and araw-araw, thousands and thousands of people got to know Jesus. Thousands and thousands of people got saved. And nangusap yung Panginoon sa kanila, what you did is nagplant kayo ng seeds. And itong pangalawang punta nyo, you are now harvesting it. Kaya napaka-importante ng ating pinaplant, ng ating sinusow for the next generation. Kaya nga sobrang I thank God and I bless God sa buhay ni Pastora Alice, sa buhay namin. Kasi nung nagsisimula pa lang yung youth, yung YU2G pa lang, Youth Unlimited to God, hindi pa naman ganun ka-all-in yung mga kabataan. Hindi pa naman ganun ka-tindi yung commitment, yung passion. And kitang-kita ko, parang feeling ko, one-man army lang nun si Pastora. Talagang kitang-kita ko yung sakit, yung hirap. Biruin mo, dumating yung point na isang youth annual, isang buong youth annual, ang dami namin po nun, di ba? Siya lang yung nagpe-prepare ng pagkain. Pero patuloy at patuloy siyang nagpatuloy. And I thank God kasi siya yung nagtanim sa amin ng seeds of commitment. Na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, patuloy at patuloy kami maglilingkod sa Panginoon. Talagang ayun yung lagi niyang tinatanim sa amin. Nagtanim din siya ng seeds na not chasing after titles. Na kahit man nasa leadership ka, patuloy kang maglingkod. Hindi ikaw yung paglilingkuran, ikaw yung maglingkod. Maglingkod ka lang, laging servant heart, kahit anong posisyon. Tapos siya rin yung nagtanim sa amin ng, yes Lord lang. Yes Lord, kahit saan. Kasi opportunity yun ng Panginoon para makilala namin siya. And I thank God kasi sa kanyang pag-plant ng mga seeds na yon, kami yung naging bunga. And I thank God for that. Yung mga nasa worship team, nasa leadership ng councils ngayon, all the glory belongs to God, mga kapatid. Pero sobrang binibigyan ko ng pasasalamat niya si Tita kasi talagang sumunod siya sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit may difficulties. Pero kami po yung naging harvest. Wala po ako sa harapan niyo ngayon kung wala yung pagtanim ni Tita Alice sa amin. Amen po ba? Kaya ngayon, ang challenge sa atin ng Panginoon is, what are you planting in this generation para sa susunod na generation? Ulitin ko, what are you planting in this generation para sa susunod na henerasyon? Dito sa ating pag-uusapan, makikita natin kung gaano ka-importante, kung gaano ka-significant ang ating pagtatanim on the next generation to come. Handa na po ba ang lahat? Amen. Amen. Hallelujah. And sa ating pag-uusapan ngayon, si Moses, sinabi niya doon sa verse natin, is kailangan niya ng 12 na leaders. So, one representative per tribe. Di ba 12 tribes yon? So, meron silang one leader na representative. Tapos, ang gagawin nila is pupunta sila doon sa Kanaan. Yung Kanaan po is yung promised land. Ayun po yung ipinramis ng Panginoon kay Abraham noon pa lang, na ibibigay para sa mga Israelita. So, nandun sila, si Moses, sinabi nila sa mga leaders, mag-scout kayo dun sa Kanaan for 40 days. Tapos, report lang yung kailangan ko. Ang kailangan ko lang, malaman kung ano ba yung status ng lupa nila. Yung mga tao ba is malalakas? O yung tao ba mga mahihina? Yung kanila bang lugar is puro mga dingding? Matitibay ba yung dingding o unprotected yung kanilang kampo?
Yung lupa ba is fertile, mataba, or ang lupa ba is patay? O marami bang mga puno? Ayun yung reports na gusto ni Moses. Tapos sinabi pa ni Moses is, pag nakakita kayo doon ng crop o kaya bunga, kumuha kayo ng sample. So, ayun yung reports. So, pumunta na doon yung 12 na scouts, tapos in-scout na nila for 40 days, tapos bumalik na sila kay Moses. At doon sa kampo ng mga Israelita. Are you guys following me? Na-imagine niyo po ba? So, nag-scout na sila, tapos bumalik na sila doon kay Moses at sa mga Israelita. Tapos, pagbalik nila, dalawa yung report. Dalawa yung report. Biruin mo, pareha sila ng pinuntahan, pareha sila ng nakita, pareha sila ng nakasalamuha, pero pagbalik nila, dalawa yung report na na-receive ni Moses. Ang unang-una kong pag-uusapan dito, unang-una natin pag-uusapan is yung report ng majority. Yung 10 out of the 12 na leaders, ito yung kanilang report. And ang unang-una nating point is yung seed of faithlessness. Sabihin nga po natin, Seed of faithlessness. seed of faithlessness. Sa pa nga po, Seed of faithlessness. seed of faithlessness. Sinabi po sa Numbers 13 verse 27 to 28. This was their report to Moses. We entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful land, a land flowing with milk and honey. Ito yung report ng majority, guys. Sinabi nila, napakaganda nga ng promised land. Napaka-bountiful, napaka-abundant. It is a land flowing with milk and honey. Tapos sinabi pa nila, ito yung fruit na nagpo-produce. Ito yung fruit na pinoproduce dun sa Kanaan. Biruin mo, kailangan silang buhatin ng 2 tao. And nung season na yon, it's a season of grapes, mga ubas. Kung tayo nun, kayang-kaya natin kunin yung ubas di ba? Maliliit na lang ubas ngayon. Pero biruin mo, yung ubas doon sa land of Canaan, nakikita nyo po ba? Kailangan buhatin ng 2 tao. Ganon ka-abundant, ganon ka-bountiful, ganon kataba yung lupa doon sa promised land ng ating Panginoon. Pero sinabi nila, this was their report, it's a land flowing with milk and honey, and it is the kind of fruit it produces. But, ayun tayo may pero, di ba? Ang hirap ng ganung report Kung sa atin lang, ang pogi-pogi nito, pero, di ba? Ang ganda-ganda nito, ang tali-talino, pero, di ba? Ang hirap ng ganun. Pero ito yung kanilang naging report. But, the people living there are powerful. Napakalalakas. And their towns are large and fortified. Sobrang tibay. Sobrang tibay ng mga dingding sa lugar na yon. Sobrang laki ng mga lugar. And we even saw giants there. Sobrang mga malalaking higante. Parang redundant na yun. Mga higante. Mga higante, nakita nila doon sa land of Canaan. They were planting seeds of faithlessness. Kuya, sinabi lang naman nila yung reality ng situation. Pero ito dito ko nasabi kung bakit sila nagtatanim ng seeds of faithlessness. Kasi si Caleb, kinwayat niya yung mga tao. Sinabi niya, let's go at once. Tapos kunin na natin yung lugar. Kunin na natin yung Kanaan. Kasi we can certainly conquer it. Ayun yung sinabi ni Caleb, wag niyo nang isipin yun. Puntahan na natin, i-conquer na natin ngayon. Pero, after ng declaration of faith ni Caleb, nag-push back yung 10 out of the 12 leaders. Ito yung sinasabi kong pagtanim nila ng faithlessness. Sinabi nila, sa verse 31, sinabi nila, we can't go up against them. Di natin sila kaya, ano ka ba? They were powerful. They are stronger than we are. Mas malalakas sila kaysa sa atin. Hindi natin sila kayang talunin. Sinabi pa sa verse 32,
Pag lumakad kayo dun sa tinravel natin, they will devour you. Kakainin kayo ng buhay ng lupa. Ayun yung kanilang mga tanim sa lahat ng mga Israelita. Ano pang sinabi nila? Sa verse 33, yung mga giants doon, para lang tayong tipaklong pag tayo tinabi sa kanila. Para lang tayong tipaklong. Hindi natin sila kaya. Lalamunin kayo ng lupa. Ayun yung sinabi nila kina Moses at sa milyones na Israelites. They were planting seeds of faithlessness. Pero, di ba, pag may tinanim, merong aanihin. So what did they harvest? Ano yung kanilang inani sa kanilang mga tinanim na binhi? Unang-una is suffering. Sinabi sa Numbers 14 verse 1, then the whole community, yung whole community na to, milyones po to ng mga Israelites, they wept aloud and they cried all night. They suffered emotionally. They suffered psychologically. Na, grabe to, bakit ganito yung nangyayari? Bakit ganun yung news? Dahil dun sa seeds ng faithlessness, they suffered. Na, Lord, bakit mo to ginagawa? Bakit ganito yung nangyayari sa amin? Dadalhin mo kami dun, tapos ano? Yung pangalawa, hindi lang suffering, loser's mentality yung na-develop sa mga Israelita. Yung pupunta pa lang sila, hindi pa nga sila pumupunta, talo na kagad. Alam nyo, sa mindset ng isang atleta, napaka-importante ng battle in the mind. Naniniwala po ba kayo doon? Kung tatanungin nyo sila Kobe, sila LeBron, sila Manny Pacquiao, sasabihin nila na pag talo ka na psychologically, you've already lost the battle. Naniniwala po ba kayo doon? Kung talo ka na kagad mentally, you've already lost the battle. Biruin mo, sinabi nila sa Numbers 14 verse 3, why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Hindi pa sila nakikipaglaban, mamamatay na kagad, patay na kagad yung iniisip nila. Tapos sinabi nila, our wives and our little ones will be carried off as plunder. Magiging na kagad hostage. Wala pa yun Kaka-report pa lang sa kanila. Ayun na kagad yung inisip nila, papatayin na tayo dun sa battle. Kukunin ng hostage yung ating mga asawa at mga anak. Ano pa yung nangyari? Hindi lang loser's mentality, they wanted to go back to their old selves. Doon sa Egypt, kung saan sila galing, kung saan sila alipin, hindi tumataas ng status, alipin lang sila from child hanggang sa pagkamatay nila. Ayun yung kanilang status sa Egypt. Pero they wanted to go back there. Sinabi nga nila sa verse 3, wouldn't it be better? Biruin mo, mas nakita pa nila na mas better yung kanilang dating sarili wherein talagang alipin sila sa lahat ng mga Ehipto kesa dun sa promise sa kanila ng Panginoon na very abundant, very bountiful, a land flowing with milk and honey. Pero dahil sa seeds of faithlessness, they wanted to go back to their old selves. Nakita nila na mas better. Ito pa matindi, hindi lang old selves. It caused division. Ano ang ginagawa ng isang taong may mindset ng division? Kung ayaw nyo, edi maghahanap kami ng leader na gusto, inaayon sa amin. Tama po ba? Pag ang tao gusto ng division, kung ayaw nyo, sa iniisip namin, sa mga gusto namin, edi maghahanap na lang kami ng leader na aayon sa amin. Ayun yung naging cause ng faithlessness. Sinabi sa verse 4, they plotted amongst themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Wag na yang si Moses. Pumili na lang tayo ng leader na iba. Tapos balik tayo sa Egypt. Grabe yung nagagawa, mga kapatid, ng seeds of faithlessness. And last but not the least, what they harvested is a long
journey. Biruin nyo mga kapatid, 11 days lang yung dapat na kanilang travel time from the Red Sea hanggang doon sa Promised Land. 11 days. Yung 11 days na yon, dahil sa kanilang faithlessness, naging 40 years. Imagine niyo yun, guys, kung gaano katagal yun. Ako 29 years old pa lang, ang tagal na nung 29, 40 years pa. Dahil sa faithlessness ng mga leaders. Yung 11 days, naging 40 years. Sinabi sa verse 25, now turn around, don't go on towards the land where Amalekites and Canaanites live. Tomorrow, you must set out for the wilderness in the direction of the Red Sea. Balik kayo doon sa starting point nyo. Ayun ang sabi ng Diyos, kayong mga Israelita, dahil sa inyong kawalan ng pananampalataya, go back to the wilderness, pumunta kayo sa starting point, doon sa Red Sea. Ayun yung kanilang hinarvest. Suffering, a loser's mentality. They wanted to go back to their old selves. They wanted division and a long journey. Pero sinabi ko sa inyo, dalawa yung report. Dalawa yung report na na-receive ni Moses. Ano po yung una? The seed of faithlessness. Yung pangalawa is the seed of faith. Sabihin nga po natin sabay-sabay. Seed of faith. Doon sa 12 na yon, merong dalawa na leader na iba yung report kay Moses. Ayun si Joshua at saka si Caleb. Sabihin nyo nga po, Joshua, Caleb. Sinabi po kanina sa Numbers 13 verse 30. Di ba nung time na nagre-report yung majority ng leaders, sinabi ni Caleb, let's go at once and take the land. We can certainly conquer it. Yung word na certainly is sure, certain. Hindi sinabi ni Caleb na pumunta tayo doon, tapos baka makuha natin yung land. Baka makonquer natin. Hindi siya pumunta doon. Punta tayo pero di ko sure kung mako-conquer natin Pero ang sinabi ni Caleb kagad, punta tayo. Kasi we can certainly conquer the Canaanites. Tapos, di ba, after nun, nag-push back yung mga leaders. Di yan natin kaya, mas malalaki sila. I-devour tayo ng land para tayong tipaklong sa harapan ng mga giants. Tapos dahil doon, si Caleb at saka si Joshua, pinunit nila yung damit. Pumunta sila doon sa harapan ng mga Israelita, pumunta sila doon sa harapan ng mga leaders, tapos pinunit nila yung damit nila. Anong ibig sabihin nun? Ang pagpupunit po kasi ng damit is, nagigrieve sila. Nagigrieve sila, naglalament sila, nalulungkot sila, na bakit ganito? Bakit ganito yung response ng mga Israelites? Bakit ganito yung response ng mga leaders na to? Na parang feeling, na parang nakalimutan na nilang meron silang Diyos. Biruin nyo guys, sa 11 days na kanilang travel, ano yung ginawa ng Diyos sa kanila? Hinati ng Diyos yung Red Sea. At nakatawid sila. Naging silang victorious doon sa armies, mga elite armies ni Pharaoh. And at the same time, sa kanilang travel, nandun yung manifestation ng presensya ng Panginoon na araw-araw, merong pillar of cloud na nagga-guide sa kanila kung saan pupunta. Meron silang navigational system, may GPS sila. Sa ating Panginoon, kitang-kita nila yun. Tapos, meron pa silang proteksyon kada gabi. A pillar of fire by night. Biruin nyo, ayun yung nakita nilang kakayanan ng Panginoon. Pero nalulungkot si Joshua at si Caleb kasi bakit ganito yung response nyo? Na parang feeling ko wala kayong Diyos. No, minsan ganun din tayo no? Sa ating mga challenges, sa mga trials, sa buhay natin, pag merong mga
trials na binigay ng Panginoon, minsan yung nagiging response natin, parang wala tayong Diyos. Amen po ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, parang ako yung topic today. Kasi minsan ganun yung response natin. Pero si Joshua and si Caleb, ito yung kanilang response. They said to all the people of Israel, "The land we traveled is a wonderful land." Hindi lang siya bountiful, hindi lang siya abundant, it's also a wonderful land. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into the land. Kanina sinabi nila, mamamatay tayo pag pumunta tayo doon. Pero yung declaration of faith ni Caleb at ni Joshua, the Lord will bring us safely into the land. And the Lord will give us the land. He will bring us safely into the land. So do not rebel against the Lord. And do not be afraid of the people. Kasi they are only helpless prey to us. Kanina, yung perspective ng majority ng scouts, para lang tayong tipaklong doon sa katabi ng mga higante. Pero sa perspective nila Joshua at ni Caleb, they are like helpless prey to us. Bakit gano'n na lang yung confidence? Bakit gano'n na lang yung pananampalataya ni Caleb at saka ni Joshua? Kasi sinabi niya, they have no protection. The Lord is with us. Ayun yung nakita ni Caleb at ni Joshua. Bakit kayo matatakot? Na kahit man malaki yan, kahit man higante yan, na parang feeling mo hopeless, kahit feeling mo imposible, dahil kasama natin yung ating Panginoon, magtatagumpay tayo. Amen. Kasi wala silang proteksyon eh. Tayo meron. Meron tayong Diyos na buhay, na laging tumutulong sa atin. That is their declaration. They have no protection, but the Lord is with us. So do not be afraid of them. And ayon yung tinanim ni Joshua at saka ni Caleb. The seed of faith, itinanim nila sa buong mga Israelita. And sa kanilang pagtatanim, syempre meron ding inani. Ano yung kanilang inani? What did they harvest? God's promise was fulfilled through Joshua and Caleb. Dahil sa kanilang itinanim na pananampalataya, they will be seeing and enjoying the promised land. Yung Kanaan. Sinabi sa Numbers 14 verse 24, "But my servant Caleb has a different attitude than the others have." Ito sabi ng Diyos personally. "He has remained loyal to me, so I will bring him into the land that he explored. I will bring him into the land he explored. His descendants will possess the full share of the land." Biruin mo, hindi lang si Joshua at saka si Caleb, kundi yung kanilang descendants, yung next generation nila will be enjoying the full share of God's promise. And lahat yun, finulfill kina Caleb at kina Joshua. Sinabi sa verse 30, matindi "You will not enter and occupy the land I swore to give to you." The only exception will be Joshua and Caleb. Grabe. Mga kapatid, God gave Joshua and Caleb's descendants the promised land dahil sa kanilang itinanim na pananampalataya. The seeds of faith. It took very long, pero God is always on time. Naniniwala po ba kayo doon? Pero ito yung matindi. It took very long. Bakit ko po nasabi yun? Kasi pupunta po tayo sa ating third point. The cost of faithlessness. May kabayaran yung kawalan ng pananampalataya, mga kapatid. Kaya ako sinasabi sa inyo kung gaano ka-importante at kung gaano ka-significant ang ating tinatanim for the next generation. Kasi, even though si Joshua at saka si Caleb,
Pinur out nila yung kanilang puso. Pinur out nila yung kanilang pananampalataya sa harapan ng mga leaders, sa harapan ng mga Israelita. They still suffered the consequences. They still suffered the consequences of the faithlessness of their leaders. Napakasakit po nito, mga kapatid. They still had to go through the 40 years journey sa wilderness. Kahit ganon, may assurance na si Caleb at saka si Joshua na yung promise ng Panginoon will be fulfilled through them. Pero dahil sa faithlessness ng kanilang leaders, they still had to go through the wilderness for 40 years. Sinabi po sa Numbers 14 verse 33, "Now your children will be like shepherds, wandering in the wilderness for 40 years. In this way, they will pay for your faithlessness until the last of you lies dead in the wilderness." Dalawa yung kabayaran ng kanilang faithlessness. Yung mga leaders na yon, hindi na sila makakapasok dun sa promise ng Panginoon sa kanila, sa promised land. And pangalawa, yung next generation nila will pay the consequences of their actions. Ayun yung kabayaran. And God is speaking to each and every one of us today. Responsibility. Now God is talking to the leaders of the church. Responsibility ng leaders in the local church na ma-make sure natin that what we are doing is yung kalooban lang ng Panginoon. Yung will lang ng Panginoon at hindi yung will natin. Even if it's not convenient, even if it's hard, even if kita natin yung kakulangan, kung sinabi ng Diyos, lakaran natin. Kasi ayun yung ating tinatanim for the next generation. Yung dependency na yun sa Panginoon. Bakit napaka-importante? Bakit napaka-importante na dapat yung ginagawa lang ng mga leaders, yung kalooban ng Diyos? Kasi kami, bilang next generation, bilang the younger generation, mga kapatid, the only thing that we can do is submit. The only thing that we can do is submit to you. Kasi hindi kami pwedeng rumebelde. Mga kapatid, pag nagrebelde kami sa inyo, hindi kami nagre-rebelde sa inyo. Nagre-rebelde kami mismo sa Panginoon. Kaya lagi ko itong sinasabi kay Papa, especially nung time ng pandemic, sinasabi ko kay Papa, "Pa, we are looking at you. We are looking at your faith. We are looking at what you can do. Kasi kung ano yung gagawin mo, kung ano yung direksyon, lalakad lang kami sa likod mo. The only thing that we can do is submit." Katulad ni Joshua at ni Caleb. Kaya mga kapatid, mga leaders of the church, ang tanong ko sa inyo, what culture are you sowing right now in the church? What culture are you planting in the next generation right now? Kasi we look to you, leaders. And yung mga young people, they look to us. Yung mga bata, they look to the young people. Kaya ripple effect lang yan. And it all starts with the leaders. Are you sowing seeds of commitment for the next generation? Na kahit anong mangyari, kahit anong maging sitwasyon, maglilingkod tayo sa Panginoon. Are you sowing seeds of unity? Are you sowing seeds of passion for the Lord? Are you sowing seeds of God dependency sa Panginoon? Dumidepende ba tayo sa Diyos? O are we sowing seeds of division? Are we sowing seeds of complacency? Are we sowing seeds of self-direction? Kasi what we plant, the next generation will harvest. Are we sowing seeds of stepping out in faith in the church? Are we sowing seeds of stepping out in faith? Na kahit man nakikita natin yung kahirapan, kakulangan,
magsi-step in pa din tayo kasi sinabi ng Panginoon. Or katulad tayo ng majority ng mga leaders na nagpa-plant ng seeds ng faithlessness. And ano nangyari? The next generation suffered. The next generation paid the price. Ito yung challenge sa atin ng Panginoon. Alam nyo, nung na-receive ko to sa Panginoon, it was not an easy pill to swallow. Karnihan to, mga kapatid. Hirap na hirap yung puso ko kasi it made me look at myself. It made me reflect na ano ba yung ginagawa ko? Ano ba yung pinapasa ko? Kasi it matters. What you do matters. Kaya sowing and planting is significant. It is important. Kasi it's a big responsibility. Especially na naririto tayo sa position of influence. I believe that the Lord is speaking to each and every one of us. And I pray na kahit man mahirap siyang tanggapin, matanggap ng puso natin. Kasi I believe that this is the Lord's. I believe si Lord nangungusap sa atin to wake up. It's a big responsibility kasi sa move and direksyon ng CGM, ang Church of God's Miracles, na dapat nating i-make sure na yung mga plano natin, mga gagawin natin, how we treat people, how we handle our councils, how we lead our councils, how we lead worship, how we speak here in the front, i-make sure natin na lahat galing sa Diyos. Kasi para lang to sa Diyos. At hindi para sa sarili natin. Ayun ng ating itatanim as Church of God's Miracles for the next generation. Na complete dependency sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? And I believe that the Lord is moving. Hindi aksidente na ito yung narinig nyo today. Kasi God is challenging each and every one of our hearts right now. God is challenging na ano ba yung kultura na aking pinapasa sa lahat ng aking ini-influence. Am I planting seeds of unforgiveness? Am I planting seeds of confusion? O am I planting seeds of love? Kasi aanihin yan. What we do matters, kapatid. What we do matters. Kaya mga kapatid, I pray na we ask God for humility. Kasi hindi naman tayo lahat perfect eh. Lahat tayo may pagkakamali. May mga pagkakataon na para tayong yung majority ng mga leaders. And may mga pagkakataon din na para tayong si Joshua and si Caleb. Pero the Lord is challenging each and every one of us today. Na from this moment on, hanggang sa pagbalik ko, be like Joshua and Caleb. Na depend on me. Kilalanin mo kung ano yung kaya kong gawin. Kilalanin mo ako. Kung ano yung pinapagawa ko, ayun yung gawin mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Okay lang po ba tumayo po tayong lahat? Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Ngayon, mga kapatid, I know that God is challenging each and every hearts today. Okay lang po ba today kausapin natin ang Diyos? Humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad. Lord, we are coming humbly into your throne of grace. Lord, nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa inyong harapan. Sige mga kapatid, it's your time with the Lord. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon.
Kung may mga natatanim kami for the next generation na hindi para sa'yo, Lord, tulungan mo ang puso namin to submit to you. Tulungan mo yung puso namin to depend on you and not ourselves. Lord, turuan mo yung puso namin to receive your word and to be guided by the Holy Spirit. Na Lord, makita on how we treat people, on how we lead our families, how we lead our councils. Na makita ka sa amin, Panginoon. Makita ka sa aming puso. Makita ka sa aming galaw. Makita ka sa Church of God's Miracles. Because we need you, Lord. We need you. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga natanim kami na hindi para sa iyo. And I pray, Panginoon, and I believe that your grace is always sufficient for each and every generation. Naroon lagi yung grasya mo, Panginoon, pero Lord, tulungan mo kami sa aming weaknesses. Tulungan mo kami sa aming struggles. Na minsan, ang nagiging response ng puso namin ay para kaming walang Diyos. Pero Lord, today, give us a heart that knows you. Give us a heart na dumidepende sa kakayanan mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na kahit man mahirap, kahit man kita namin yung kakulangan, pero pag sinabi mo, Panginoon, mahakbangan namin. Mahakbangan namin ng may pananampalataya. And that is what we're gonna be planting. That is what we're gonna be sowing for the next generation. Lord, it's not gonna be easy. Pero Lord, pagkasama ka namin, nothing is impossible. Salamat, Lord, sa salita mo. Salamat, Lord, sa salita mo. Kantahin niya po natin. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin magpakailanman itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos, ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa aking iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Siyang nais ko maging gagalakan sa puso. Minsan pa, ko'y nilikha sadyang para sa'yo. Lang sa aking iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Aking kagalak, ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluguran. Siyang nais ko maging kagalak. For the last time, ko'y nilikha
sadyang para sa'yo, lahat sa akin ialay sa'yo ang iyong kaluguran, ang siyang nais ko maging kagalakan. Just the voices. Ko'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin ialay sa'yo ang iyong kaluguran, ang siyang nais ko maging kagalakan. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Sumalapit po ang mga puso naming lahat na nagpapakumbaba. Lord, we are acknowledging that we cannot do anything without you. And apart from you, Lord, we cannot do anything. Kaya Lord God, sa lahat ng aming gagawin from this moment on, I pray that we will depend on you. Depend on what you can do. Turuan mo po kami, Panginoon, na ang aming matatanim for the next generation ay galing sa iyo. Salamat, Lord, sa puso na tumatanggap sa inyong salita ngayong araw na ito. Magbunga po ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Makita yung bunga ng banal na Espiritu sa bawat isa. Lord, it is not gonna be easy, pero Lord, again, when we have you, we can do anything. Nothing is impossible. Kaya salamat, Lord, sa patuloy na pusong nagpapakumbaba, sa pusong hindi nagmamataas sa iyo. Lord, we as leaders, equip mo kami, Panginoon. Equip mo kami ng pag-ibig. Equip mo kami ng understanding. Equip mo kami ng pasensya, Panginoon. Equip mo kami ng divine strategies that comes from you. Equip mo kami ng direksyon, ng pananampalataya to step in things that are hard for us. To step in open doors na kahit man masikip, kahit man mahirap, pero Lord, i-assure namin na kasama ka namin. Kesa sa konbinyente, kesa sa madali na malaking doors, pero wala naman yung pagsama mo. Kaya Lord God, I pray that our hearts and our church, our families, will go into the direction na kasama ka namin. Katulad ng sinabi ni Moses, Lord, na kung hindi ka sasama, hindi na lang kami pupunta. Kaya Lord God, I pray na sa aming paglilid ng church, ng councils, ng worship, ng aming families, I pray, Panginoon, na naroroon yung pagsama mo. Naroroon yung pagsama mo. We thank you, Father God. And we seal this all in your mighty name. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po. To God be all the glory. Thank you, Jesus.